pakita natin nga yun. Sino mo sa inyo nakakaalam ng Ephesians 2:8? 2:8 to 9. Pakita nyo nga yung Ephesians 2:8 to 9 mo. Bago tayo sa, yan, yung sa Tagalog. Sino nakakaalam na? Dapat lahat ng Christian, kabisado dapat yan. Yan ang kabisado natin. Okay? Pangalawa sa John 3:16. Okay? Kayo kasi, ang kabisado nyo kagad, Jeremiah 29:11 eh. For I know the plans I have for you. Ayan. Dapat kilala na ito, okay? So, basahin natin sabay-sabay. Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Next. Stops. For this by grace you have been saved through faith. Hindi sa pamamagitan ng magawa upang ang sinuman ay magmalaki. Okay? So, doon muna tayo. So, dapat alam niyo yung grace. Kasi, sabihin ko sa inyo, meron ako mga nakakausap dito sa Taguig dati pa. Hindi nag-church, sabi ko, ewan ko kung anong takbo ng conversation natin, pero ang sabi niya, dati born again ako eh. Sabi ko, ba't di ka na born again? Okay? Doon lang sa salita niyang dati, born again ako, ibig sabihin, hindi niya naintindihan. Kayo ba born again kayo? Ano na born again sa inyo? Ha? Yung espiritu nyo, di ba? So yung iba, akala nila, pag matid sila ng born again, dati nag-born again na ako eh. Mali, di ba? So, marami ganyan, no? Akala nila, atin lang, mabuborn again na, ano? So, sabi ko nga, kahit 40 years ka nang umatin ng born again church, kung hindi mo na unawaan, hindi ko pa born again. Okay? So, yung pagiging born again, sabi ko sa binasa natin, it is by grace, through faith. Okay? Ang gagawin mo, ang hindi mo pala gagawin, ang part mo is manampalataya. Wala ka pang ginagawa nun. No? Wala ka pang ginagawa. Hindi sa pamagitan ng gawa. So, I will tell you, pag pinag-usapan yung mga religion, iba religion. Kung yung hindi Christian na religion. No? Alam niyo po ako, minsan nagtatanong ako sa Iglesia ni Cristo, nagtatanong din ako sa mga Muslim. No? Pag tinanong mo yung mga Iglesia ni Cristo, sinasabi ko sa kanila, kung aani ba ako sa Iglesia niyo, ibig sabihin, magiging maliligtas na ako. Ang sasagot sa inyo, hindi pa rin. Okay? Pero kailangan mong sumanib sa kanila. Sumanib. Tama. Kailangan mong sumanib sa Iglesia ni Cristo. Okay? Pag tinanong ko naman yung Muslim, may nakausap akong Muslim na driver, sabi ko, pag naging Muslim ba ako, makapunta na ako sa paradise sa kanila paradise. Sabi niya, hindi. Titingnan pa rin yung gawa mo, kung mabuti ka o masama. So the same pa rin. Religion is all do's and don'ts. Di ba? Naintindihan niyo yan? Ang mga religion, I will tell you this, kahit yung mga Christian na religion na, lalo na yung mga lumang-luma na traditional, ganun pa rin. Kakagawin mo to, iiwasan mo to, yun ang religion nila, yun ang kaligtasan nila. Pero ang sinasabi ng Ephesians 2:8, hindi sa pamamagitan ng gawa. Okay? Ibig mo sabihin, Pastor, hindi na tayo gagawa ng mabuti. Ayun yung nasa verse 10. Ano nasa verse 10? Ate yung mga Ephesians 2:10. Sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na una pa upang siya nating lakaran. So, ibig sabihin, mauna muna yung you are saved by grace through faith, tapos pagkatapos doon, gagawa ka na. Kasi hindi maaring na born again ka, naligtas ka, tapos wala kang gagawin. Di ba? Kasi parang yun ang pinaka-proof na may nabago sa'yo, naligtas ka, na born again ka, meron kasing mabubuting gawang that follows. Kaya lang, it follows. Hindi yan ang dahilan kung bakit ka naligtas. Naintindihan naman ako, di ba? Doon sa mga bago. Okay? So, pag tinanong mo kasi, pag namatay ka, punta ka sa langit, naman, wala naman akong masamang ginawa. Hindi naman ako nagnakaw, nangupit lang. Sabihin nila. Hindi naman ako pumatay. Kaya lang, mataas ang standard ng Lord, sabi niya,
magkaroon ka ng galit sa kapwa mo, para ka na rin pumatay. Mag-isip ka ng masama sa mga babaeng nakita mo, para ka na rin nangalunya. Ganun kataas yung standard ng Panginoon. And so, balik tayo doon. Kailangan maintindihan mo yung kaligtasan mo by grace, hindi sa gawa mo. Okay? Tapos, pagkatapos doon, gagawa ka na ng mabuti. Okay? Tapos, ganito po, minsan, yung ibang mga Christian na church, kung tayo sa ano ulit, yung ibang mga Christian church, magsisimula kang maligtas sa biyaya, grace. Naligtas ka sa biyaya, kaya lang, bumabalik sila dun sa batas. Okay? That's the reason why sinulat yung Galatians. Kasi yung mga Galatians, nagsimula sila sa Spirit, sabi ni Pablo, pero bumabalik sila sa batas. Kita mo, may mga church na gano'n. Pagpasok mo, ang dami nakalagay na bawal to, dapat ganito. Okay? So, bumabalik sa batas. Pero naligtas ka sa grasya. Dapat, sabi ng Bible, your heart should be established in the grace of God. So, grace from start to finish. Okay? Pag bumalik ka kasi sa batas, ang mangyayari, sa sarili mo na lang gawa. Kumbaga, yung exert ng airport, hirap ka. Kaya, tayong mga naniniwala sa grasya ng Panginoon, aakyat tayo sa langit na masaya. Sila, hirap na hirap. Kasi hindi sila kumain ng masasarap na lobster, clam, tsaka shrimp. Okay? Tayo, pwede natin kainin. Walang bawal doon sa mga kinakain na gano'n. Okay? So, ang sabi lang ng Bible, everything must be in moderation. Ano sa Tagalog yung moderation? Tama. Wag sobra. Okay? Everything in moderation. Everything is permissible, but not everything is beneficial. Lahat ay, kaya sa Kristiyano walang bawal eh. Walang bawal sa atin. Kaya lang, you are governed by the Holy Spirit. You are led by the Holy Spirit. Kaya hindi mo gagawin because of the leading of the Holy Spirit. Hindi dahil alam mong bawal yan. No? Pag tinanong ko kayo, alam niyo yung buong 10 Commandments. Ano number, ika-anim na utos? Yun yung nasa TV, di ba? Ika-anim na utos. Okay? So, kahit hindi nyo kabisado yung 10 Commandments, pag na-born again kayo, nasa inyo yung Holy Spirit, hindi nyo gagawin yun. Hindi nyo gagawin yun. Okay? So, ngayon, ang title talaga natin ay, ano yan? Basahin nyo nga. What will happen when you encounter God's grace? Ano mangyayari sa inyo pag may Tagalog pala sa baba. Sabi, ano mangyayari pag nabangga ginamit ko word eh. Nabangga ka sa biyaya ng Diyos. Nabangga ka sa biyaya ng Diyos. Okay? Nabangga ka sa biyaya ng Diyos. Ano mangyayari sa'yo pag nabangga ka sa biyaya ng Diyos? Okay? So, next slide. So, ano yung biyaya ng Diyos? Ang biyaya ng Diyos is grace. Ang pinaka definition natin ng grace ay ano? Undeserved. Yan, nakasulat yan. Unmerited favor. Okay? So, pag tinagalog mo yung unmerited favor, di karapat-dapat na pabor. Okay? Pabor na walang bayad. Pabor na walang, hindi mo pinaghirapan. Yan. So, ulitin natin. Sa English, ano ang ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Actually, hindi mo ma-define ng grace. Sobrang lawak yan eh. Pwede mo sabihin, grace is Jesus. Kung sinabi mong amazing grace, amazing Jesus. Kung sinabi mong I am saved by grace, I am saved by Jesus. Kita nyo, kahit si Jesus, pwede mong ipalit doon eh. So, Jesus is the personification of grace. Yun ang sinasabi namin. Kaya hindi namin masyado sinasabi yung Jesus is grace. No? But Jesus is the personification of grace. Siya yung grasya. You see, si Jesus na buhay sa mundo, hindi niya nabanggit yung word na grace. Hindi niya nabanggit yung salitang biyaya, kagandang loob. Pero yung buhay niya is a life of grace. Okay? Sino yung hindi karapat-dapat na pinapaboran niya? Bawat isa sa atin.
So when Jesus walked this earth, marami siya nakitang mga tao na hindi karapat-dapat pero still pinaboran niya. Okay? So, inisip ko nga isang araw yung ba 12 disciple na yun, mga karapat-dapat ba yung maging disciple ni Jesus? Malamang hindi. Kasi si Pedro, mapanguna, saka, ano ang tawag doon? Atribida. Panginoon, kahit iwanan ka ng lahat ng yan, ako hindi kita iiwan. Pagdating nung hinuli na si Jesus, ano nangyari? Pinagkailan niya. Hindi ko kinahal na yun eh. So, si John saka si James na magkapatid, ang tawag ni Jesus, son of thunder. Kasi may umisnab sa kanila. Sabi niya, gusto mo nga Lord, pababayin natin yung apoy dun sa lugar na yun. So, kita nyo? Tapos si Thomas was doubting Thomas. Si Judas ay nangungupit sa kaban. Di ba? So, sino doon ang karapat-dapat? Halos wala eh. No? So, lahat naman tayo, hindi karapat-dapat. So, ulitin natin ha. Grace is unmerited favor. Okay? O, next slide. O, titignan lang natin yung mga stories sa Bible. Yan. The thief on the cross. Speaking of the one who was nakasama ni Jesus sa paradise. Okay? There was a thief. Actually, dalawa sila. If you would read in John, sa simula, yung dalawa na yun, namumutya. So, huwag nyo sabihin na, ito, mabuting ano to eh. Yung isa, masama. Sabi sa Catholic, ang tawag dito, tradition, si Hestas at saka si Dimas. So, sabi nila, si Hestas, masama talaga yan. Magnanakaw. Si Dimas, mabait na magnanakaw. May mabait bang magnanakaw? Okay. So, para silang, and I don't believe na nagnakaw lang sila. Kaya sila nahuli. Mga ano yan, siguro mga organized yan. Ano tawag mo, robbers, no? Sila yung mga lord of the robbers. Okay? Sila yung pinuno, no? So, ngayon, nung una, nakita ko sa Bible, sa John, kinukutya nilang dalawa, si Jesus. Kaya lang, habang tumatagal, ilang oras lang sila doon, nagsimula ng alas... Ano oras ba nagsimula? Nakalimutan ko na eh. Basta natapos ng alas 3. Umaga yata, alas 9 yata, nandala sila eh. No? Nakalimutan ko na. Anyway, for ilang oras, habang pinapanood ng isang magnanakaw si Jesus, sabi niya, grabe to ah. Wala naman nagawang kasalanan to ah. Pero sinabi ba naman na, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang ginagawa nila. Okay? So, doon siya nabago. Okay, now, balik tayo sa definition ng grace. Ano yung grace? Unmerited favor. O asan dyan ang unmerited? Anong unmerited doon sa magnanakaw na yun? Masama siya eh. Magnanakaw siya eh. No? Tapos wala na siyang panahon para gumawa ng mabuti. Yan, ma-apply mo yung Ephesians 2:8. Not by works so that anyone can boast. Pagdating niya ba sa langit, masasabi niya sa God na, papasukin niyo ako sa heaven kasi nakasama ko si Jesus nakasama niya si Jesus. Wala man lang siyang, hindi man lang nagpabaptize, hindi man lang nag-Bible study, hindi man lang nag-abuloy, nagtumulong sa kapwa, walang ginawa. Unmerited yun. Yun ang ibig sabihin ng unmerited. Wala siyang pinaghirapan, di ba? Wala siyang pinaghirapan dun. Pero, sabi ni Jesus, sige, sa araw na to, sasama kita sa paraiso. Yan, wow. So that is the favor. Ang favor doon yung isinama siya ni Jesus. Ang favor doon yung naligtas siya. Okay? So itong tao na to, nabangga ng grasya, ano nangyari sa kanya? Nabangga siya ng grasya. Next slide please. So, yan yung sinasabi natin Ephesians 2:8. Hindi nyo ba na mabasa, no? For by grace you have been saved through faith, not of yourself, it is the gift of God. He was saved by grace. Oh, tama-tama. Unmerited favor. Hindi pinaghirapan na pabor. Yung pabor, pag-ibig ng Diyos yun eh. Okay? Sa Diyos, basta nagbibigay siya ng pag-ibig. Sa tingin natin, grasya yun kasi hindi tayo karapat-dapat. So, saved by grace. So, pag kayo ay nabangga ng grasya, maliligtas kayo. Okay? So, lahat sana kayo nabangga ng grasya. Otherwise kasi, hindi nyo naintindihan. No? Meron kasi, ang tagal na sa church, pero parang walang nangyari. Hindi kasi nabangga. Okay? Sabihin mo, yumakap siya dun sa church. Yumakap siya dun sa born again. Okay?
Pero kumakanta na siya, umiiyak pa siya, pagka praise and worship, pero hindi nabangga. Alam niyo, meron po church doon sa Victoria, church po ni Pastor Cesar, yung kaibigan ko po, Cesar de Ocampo. Nung last anniversary nila, umatend ako, kakaunti. Nagtataka kami, kakaunti yung mga member nito. Tapos sinabi niya sa akin, Pastor, sinabi niya doon sa pulpit, actually, yung mga taong nananatili dito, naintindihan talaga nila yung grasya. Okay? So, may mga panahon na, dami-dami nila mga kabataan, pero parang yung ibang kabataan kasi, basta pumunta lang doon. No? Na may happening doon, tara, makijoin tayo. No? Pero hindi nila na talagang naunawaan yung grasya. Kaya hindi sila nabangga ng grasya. So, every one of you, dapat mabangga kayo ng grasya. Otherwise, ang alam nyo lang na grace ay religion. Lahat naman ng religion may grace eh. Catholic may grace, may sinasabi nila eh. But, you know, ako pag tinatanong ako, anong pagkakaiba mo sa ibang mga religion ng world religion? Ang pagkakaiba natin, meron tayong Savior. Ang mga Muslim, walang Savior. Ang mga Islam, walang Savior. Ang mga, ano pa ba? Lahat yan, walang Savior. Si Jesus lang yung Savior na namatay, at muling nabuhay. Okay? Now, pag tinanong naman ako, doon sa mga Christian churches, anong totoo doon? Okay? Kasi merong mga Christian daw yung Sabalista, Christian daw yung Iglesia ni Cristo, Christian daw yung Mormons. Okay? Ano pagkakaiba natin doon? Lahat, yan, kwento ko sa inyo, yung nasa kami, nasa Treasure Mountain kami. Tapos, merong nag-uusap doon about religion. Nasa taas kami ng bundok eh. Nag-aantay kami ng Sea of Clouds. Ngayon, nagkukwentuhan sila. Nakaupo lang akong ganun. Kasama ko si Chay. Tapos, nung nag-uusap na sila ganun, sabi niya ng asawa ko, "Uy, interesado." Hindi lang ako interesado, sisingit talaga ako. Naghahanap ako ng way para makasingit. And then, usap sila. Yun, nakapasok ako, sabi ko, alam niyo ba kung anong pagkakaiba ng Christianity sa ibang religion? One word lang, sabi ko, one word lang. Sabi ng isa, hindi, marami yan eh. Pero hindi niya masabi ko anong. Hindi, sabi ko, one word lang. Tapos sabi nila, sige, sabi ko, grace. Nung sinabi ko yung grace, sabi nung isang Christian na, sabi niya, oo nga, no? Totoo naman, di ba? Katulad na sinabi ko sa inyo, pag iglesia, sumanib ka, tapos gagawa ka pa rin ng mabuti. Di ba? Pagka ibang religion, kailangan mo pa rin maging mabuti. Pero tayo, pag sinabi mong, because of grace, yun lang, may grace tayo. Sila hindi nila naiintindihan yun. Ano yun? Grace. Ano yung grace? Okay, tayo naiintindihan natin. Tayo hindi dapat minamahal pa rin ng Diyos. That's grace. One word. Ang kakaiba natin sa lahat ng religion? Grace. Okay, sana nag-sink in. Okay, next. Sige, next slide tayo. Sino kakaalam ng parable of the workers in the vineyard? Magsisimula ng alas 6, may kinuha. Sabi, okay ka, magtrabaho ka. Bibigyan kita ng isang araw na sahod. Tapos, so alas 6 ng umaga, trabaho na siya. Tapos, sumunod alas 9, pumunta ulit sa mga trabahador. Tambayan ng mga trabahador. O sino sa inyo gusto ng trabaho? O sige, magtrabaho kayo doon. Kung anong tama, ibibigay ko sa inyo. Okay? Bumalik siya. Alas 12. O sino gusto ng trabaho? Okay, binigyan niyo ulit trabaho. Hindi yan sinabing 1 day's wage ha. Yung ang una, yung 6 o'clock people lang ang binigyan niya ng 1 day's wage na pangako, kontrata. No? So, pagkatapos nun, yung 3 o'clock, sige, trabaho ka, babayaran kita. Yung uli, 5 o'clock,
Pero hindi na sinabi niya kung magkano ang tama, babayaran kita. 1 hour na lang magtatrabaho. Samantala yung 6 o'clock, ilang oras nagtrabaho? 12 hours. Di ba? Sa kasikatan ng araw. Ngayon, nung magpapasahod na, alas, 6 o'clock na, o pila na kayo, sasahod na kayo. Ang pinauna, yung 5 o'clock people. And then, binigyan ng isang taon, magkano 1 day's wage sa Metro Manila? 500? 600? Ako, parang sa amin, 400 pa rin. Anyway, 500, sabi natin 600, 600 lang, oh. So ngayon, pagtanggap ng 600, yung mga nasa likod, nag-iisip, isang oras, 600, siguro times 12. Di ba? Times 12 yung sa amin, kasi 12 hours kami. Kaya lang, ganun din. Ganun lang din pala ang sahod. Okay? So, asan din yung unmerited? Ano unmerited dyan? Yung 5. Bakit unmerited yung 5? Kasi isang oras lang eh. Walang kahirap-hirap na trabaho. Baka nag-aayos na lang yun. Baka nag-harvest na, sila na lang nagpapantay-pantay, di ba? So, yun ang unmerited. Anong papuno sa kanila? May sahod silang isang araw na sahod. Oh, you understand? So, ngayon, anong title natin? Anong mangyayari sa'yo pag nabangga ka ng grasya ng Diyos? Kung kayo yun, isang oras na kayo nagtrabaho, pag uwi nyo sa bahay, meron kayong 600, bumili na kayo sa Goldilocks, bumili na kayo ng pagkain, bumili na kayo ng mga ano. Di tuwa kayo, di ba? What do you think will happen next? So, ito yung nilagay ko lang na grateful to grace. Ganyan tayo, dapat grateful tayo. Wow, grasya talaga ng Panginoon. No? Oh, pari. Sabi ni Kuya Arnold, grace na grace. And eager to share. Gusto mo i-share. Di ba? Sasabihin mo sa mga anak mo, anak, naku, ang laki ng sahod ko ngayon isang araw. Mga nagdaang araw, konti ng sinahod niya. Ngayon, isang buo. And then, sabi po dito sa Psalms 9:1, I will give thanks to you, Lord, with all my heart. I will tell all your wonderful deeds. Yan tayo. Ganyan dapat mga Kristiyano, sinasabi nila, alam mo, grasya ng Panginoon sa akin, grabe. Diba? May mga Kristiyano kasi, alam mo, pinless ako ni Lord. Kasi nagpipray ako lagi, haba ng prayer ko. Babasa ako ng Bible, 5 chapters a day. Kaya ako pinibless ng Lord. Ikaw, hindi ka nang babasa. Hindi ka i-bless ng Lord. Hindi grace yun. Kasi merited yun. Di ba? So ang grace, hindi mo pinaghirapan, sabi niya, nakita lang kami ng amo eh. Pinagtrabaho kami, alas 5 na nga. Wala na nga kami pag-asa makakatrabaho ka eh. Kasi isang oras na kami. See? I-share mo yan. Ganyan ang mga nakatanggap ng grasya. Pag hindi, wala kang sinashare, baka nagtataka ako, baka hindi mo pa nabangga yung grasya. Ang pinagmamalaki mo, yung nagkatawa. Alam mo kami. Hindi ko rin yung kwento yun. Next na tayo. Haba. Okay, woman caught in adultery. Nahuli. Dinala kay Jesus. Sabi niya, itong babae ito, nahuli namin nangangalan niya. Diba, nakalagay sa batas? Batuhin nagkamamatay. Ano ginagawa ni Jesus? Nagsusulat. Nagsusulat sa maraming sinasabi nila. Bakit siya nagsusulat doon? Pwedeng siya yung sumulat ng 10 Commandments. Tinuturo niyo sa akin kung anong dapat gawin. Ako sumulat yan eh. Or, baka sinusulat niya yung mga pangalan ng mga ibang babae ng mga nandun, mga Pariseo, ito yung babae mo. Okay? So, ano sabi ni Jesus? Sino sa inyo ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Walang bumato, tinanong niya yung babae, nasa na yung humuhusga, humahatol, nagkukondem sa'yo. Ano sabi po ng babae? Wala na po sila lahat. Neither do I condemn you. Hindi rin kita hinuhusgahan ng parusa. Hinahatulan ng parusa. Yun yung condemnation.
Okay? So, and then pagkatapos na sabi niya, go and sin no more. Okay? So, asa ng ano dyan? Unmerited. May kasalanan, nahuli. May kasalanan, nahuli sa akto. Asa dyan ang favor? The favor is, hindi hinatulan ni Jesus. The gift of no condemnation. Okay? Pag inulan ni Jesus yun, huwag ka nang uulit dyan sa mga ginagawa mo makukundem yung babae. Hindi siya magbabago. Naintindihan nyo, ganun ang grasya. Ang grasya, pag pinupupok mo na, mali ka, masama ka, mali yung ginawa mo, hindi nababago yung anak nyo. Alam ko na-experience yan eh. Pero kahit na may nagawang mali yung anak nyo, inunawa nyo, hinayaan nyo magsalita muna. No? Hindi nyo kagad binugbog. Okay? Yun ang grasya. Ganun si Jesus. Ganun ang gusto yung gawin natin. Pero hindi hinayaan ng Diyos na bahala ka sa buhay mo. Sabi niya, huwag ka lang magkakasala. Lumakad ka at huwag ka lang magkakasala. Meron pa rin reminder sa kanya. Okay? Pero nauna yung grasya. Yun ang gusto kong sabihin lagi. Nauna lagi yung grasya ng Diyos. And if you would understand this, grace is a revelation. Ang grasya po ay kapahayagang binibigay sa inyo ng Diyos. Pinahayag ng Diyos kay Noah na babaha. Kaya, ang ginawa ni Noah, nag-build siya ng ark. Diba? Pinahayag ng Diyos kay Abraham na dadami yung kanyang land. Dahil doon, he won't beat God. Yan. He became obedient to God. Nauna muna yung grasya. Okay? Tayo rin. Pinapayag sa atin ng Diyos, ito ang aking kapahayagan ng aking grasya. Unawain mo. Okay? Unawain mo, tapos pasalamatan mo, magpakumbaba ka, Lord, salamat sa grasyang binibigay mo sa akin. Thank you very much. Yan. Okay? Ano yung W-A-T? Wow. Amen. Thank you, Lord. Pag may natanggap kayong grasya, W-A-T, wow, Lord, nawamangha ako. Amen, Lord, naniniwala ako. Thank you, Lord, nagpapasalamat ako. Yan. Okay? So, anong nangyari doon sa babae nung nabangga niya ang grasya? Next. Ang sabi ko dito, he was freed from sin's control. Do you think babalik pa siya doon? No? Do you think babalik pa siya doon sa kanyang kasalanan? Hindi na. Romans 6:14, for sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Okay? Ano yung sabihin niya? Hindi ka na makukontrol ng kasalanan. Kasi under grace ka. Okay? Pag lagi mo sinasabihin, ito, dapat gawin nyo, ito, dapat gawin nyo. Yun ang under the law. Mas lalo nagkakasala. No? So, for sin shall no longer be your master because you are not under the law but under grace. Lahat ng under grace, hindi sinang kanilang master. Sinong master nila? Eh, si Jesus. Jesus is your master because you are under grace. Lagi nagpapasalamat. Lord, salamat. Hindi ako marapat-dapat. Salamat. Salamat sa biyaya mo, sa grasya mo. Next! Ang bilis. Kaya, kilala niya yan. Yan yung prodigal son nung siya ay nakapag-isip-isip na. Okay? O, the parable of the prodigal son. O, anong unmerited dyan? Alam natin. Siya ay nag-ubos ng pera, ginamit sa masamang babae. Sabi ng kuya niya, ewan ko, totoo yun. Tapos, ano ba? Itinuri niyang patay na yung kanyang ama. Okay? Nagpakalayo-layo. Yan. Meron siyang kasama. Pero, nakapag-isip-isip siya. Sabi niya, dito lang siya nabago eh. Naisip niya na, yung mga alipin ng aking ama ay sobra-sobra yung pagkain nila. Samantalang ko, gutom na gutom ako dito. Yan. Tapos sabi niya, babalik na lang ako sa akin. Yan. So ngayon, ano ang merited doon?
yung ginawa nung anak, ano pa? Yun, lahat ng ginawa niya. Ang merited na ibalik pa siya. Okay? Pero ang favor doon ay tinanggap pa rin siya. Hindi man lang tinanong nung tatay, anong pinagagawa mo? Saan mo dinala yung pera? Bakit ka naging ganyan? Parang katanong anak ni Fred Aguilar. Nagsisisi. Ano yung huling part na yan? Nagsisisi. Nalaman ko. Ika'y nagkaroon. Grace kaya yan? Hindi na itanong kay parang Freddy. Maganda sana, no? Yun ang unmerited, no? Okay. So, ang pabor, binigay pa lahat ng authority, property, okay, lahat binigay sa kanya, binalik lahat. Okay? So, ngayon, sa tingin nyo, manguhuli ng pera at aalis ulit ito lalaki na to? Ito yung moment eh. Nakita niyo yung moment, yung binangga ka ng grasya doon sa moment na yan, yung tumatakbo yung tatay niya, siya nakagano'n lang siguro siya, nakita niya, uy, ano ko? Hindi siya makalapit. Amoy baboy pa siya noon kasi katatayo niya pa lang eh. Tapos lakad siya pa uwi, no? Siguro, lupasay siya, iyak siya lumiyak. Kasi niyayakap pa siya ng tatay niya. No? Hinahalikan siya ng tatay niya. So, siguro iyak-iyak. Yan po yung grasya eh, iyak-iyak ka sa sarili mo. Ayaw ko, wala experience yun. Pag nasa grasya ka na, iyak-iyak ka sa sarili mo, doon, pasensya ka. Pero may grasya ang Diyos. Yan yung nabangga ka. Pag hindi kayo nabangga ng gano'n, parang okay lang. Magkasala, hindi magkasala. Okay lang magsimba, hindi magsimba. Okay lang maliit sa simbahan. Okay? Okay lang. Ganito. Okay? Pero nabangga ng grasya eh. Wala nangyari. Next. So sabi dito, draw to a loving relationship. Iba na yung tingin niya sa tatay niya. Dati, tay, bigyan mo na yung money mo. Sa tingin ko, patay na kayo eh. Parang ganun ang dating, di ba? Pero ngayon, nako, ini-imagine ko, siguro lagi magkasama ito. Nagkakape, okay? Hebrews 4:16, let us then approach God's throne of grace with confidence so that you may receive mercy and find grace to help in our time of need. Okay? So, yung iba, hirap na hirap mag-pray, Lord, maawa ka sa akin, ba makaawa. Pagkalingin mo na ako, maawa ka naman. Grabe na yung kalagayan ko, hindi nila, para sila siguro mas matandang kapatid, anak. No? Sabi nung matandang anak, lahat ng pinapagawa mo sa akin, ginawa ko. Wala akong sinuway sa pinapagawa mo sa akin. Hindi mo na akong bigyan ng payat na kambing. Sa Iloilo, kambing. So, alam niyo yan, ang problema ng panganay, kala niya, yung pag-ibig ng tatay niya, makukuha sa marami siyang ginagawang mabuti. Laging tama yung kilos niya. Hindi ganun ang grasya. Okay? So, hindi niya naiintindihan yung pag-ibig ng Diyos. Etong bunso, nung the time na lowest, nung bagsak na siya, totally surrender na siya, niyaka pa rin siya ng tatay niya, pinakain pa siya ng pinakamasarap na handa. Siguro lagi nakayakap ngayon. Diba? Let us then approach God's throne of grace with confidence. Huwag na tayong mag-atubili. No? Kasi naranasan mo eh. Ganito ang kamahal ng tatay ko. So sobrang naiintindihan mo yung pagkakabangga mo sa tatay mo. Sobrang naiintindihan mo na ganito pala ang kamahal ng tatay ko. Grabe pala yung pag-ibig ng tatay mo sa akin. No? So
So, hindi na siya humiwalay na siya tatay niya siguro. Next. Ito si Paul. Dati si Saulo, pumapatay ng mga Kristiyano. Biglang naging the most influential na gospel preacher. Okay? So, alam na natin yan. Ano ang meron dito? Mamamatay ng Kristiyano eh. Di ba? Anong favor ng Diyos? Ginamit siya mightily ng Panginoon to the point na gano'ng karaming book sa Bible ang may sulat niya sa New Testament. 2/3 yata, 2/3 of the New Testament siya nagsulat. Magmula sa Romans, Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 1 Timothy, Titus, Philemon, parang yung Hebrew sa kanya pa rin. No? So, next. So, alam na natin kay Pablo. And sabi dito, Paul went from persecuting Christians to becoming the most influential figures in spreading Christianity. So, totally transformed. So, no matter ang sama-sama ni Pablo, and sasabihin ko to sa inyo, no matter gaano kayo kasama, okay, kayo po ay mababago ng Diyos. Matitwist ng Diyos. Okay? So, sabi dito, Acts 9:15, yun yung transformation ni Paul. No matter, ang layo-layo mo na sa Panginoon, kaya ka pa rin babuhin ng Panginoon. By His grace. So, yun ang nangyari kay Paul. Nung nabangga niya yung grasya, na-transform siya to 180 degrees. Diba? O, next na tayo. Last na to, last. Last will be, alam niyo to, parable of the unforgiving servant. Una, may utang siyang, sa hari, may utang siyang 10,000 talents. Sabi ko kay AI. Sabi sa AI yun siya. Sabi ko, gano'n marami yung 10,000 talents? Sabi ni AI, millions of dollars. Eh, gano'n kamahal yung 100 dinari sa panahon ngayon? Sabi niya, ang isang dinari, 1 day's wage. So, kung yung sinasabi niyo 600 times 100 would be 60,000. 60,000. May utang na 60,000. So, yung utang niya, millions of dollars. Okay, sabi ng hari, sige, huwag mo nang bayaran. Nakiusap siya, mga hari, patawarin niyo na po ako, babayaran mo po. O sige, huwag mo nang bayaran. Ang problema doon sa istorya, hindi nagpasalamat. Hindi nagpasalamat yung may utang. No? Tapos, paglabas siya doon sa palasyo, may nakita siya. Sabi ko, utang sa amin to, 60,000. Sinakal niya, magpahit ka. Eh nakita siya ng mga tauhan ng hari. Sinumbong nila. O, sabi sa kanya, ikaw, pinatawad kita ng millions of dollars. Yung 60,000, hindi mo mapatawad. Kailangan ka makulong, pagbayaran mo lahat yan. Ito rin, nabangga ng grasya. Nakita niya? Nabangga siya ng grasya eh. Hundreds of thousands. Ilang utang? Sino sa inyo pinakamalaking utang na nabayaran nyo? Ay, hindi nyo pala mabayaran? Okay. Magkano yung, ako, 4,000 lang yung utang ko sa video credit card ko dati eh. Problema na ako eh. No? Pero meron ako nakilalang taga Rojas sa Victoria, sa Mindoro. Ang utang niya, 137,000 million. 137 million. Ganyan ba? 137 million. Utang niya na inaabangan siya doon sa pier. Uhulihin na siya ng mga polis. Inaabangan siya. No? Alam niyo, dahil sa pabor ng Diyos, ito nasa grasya na rin, Pastor Edren. Nasa grasya na rin siya. Ngayon, nabago raw yung loob para hindi niya kailangan bayaran lahat ng milyon na utang niya. Tapos yung iba, unti-unti niya na bayaran. Yung iba naman, kinansel na. Okay? 137,000. Okay? So sobrang rin ang pasasalamat niya sa Diyos. Ngayon, nasa grasya siya. Ngayon, ito ang problema. No? Hindi nagpasalamat, wala siyang W80. Dapat meron kang moment of W80. Wow! Amen. Lord, pinatawad na yung utang ko na libo-libo, milyon-milyon. Thank you, Lord. Magpapasalamat ka na. Salamat, Lord. Tigil ka muna.
Huwag kayo masyadong magmadali. Bilis na takbo ng mundo natin eh. Kailangan nyo stop for a while, relax, smell the flowers. So, i-cherish nyo yung grasya ng Diyos. Praise God, ano? So, next. So, alam niyo na kung anong unmerited, utang. Kaya lang ito yung naiba sa story natin. He rejected the grace of God. Okay? So, sabi sa Hebrews 10:29, how much more severely do you think someone deserves to be punished who has trampled the Son of God underfoot, who has treated us unholy thing, the blood of the covenant, and that sanctified them, and who has, nakalimutan ko kung ano yun, the Spirit of grace. Okay? So, yan yung pwede pa lang mabangga ka sa grasya, walang mangyayari sa'yo. Kasi, hindi ka ng WAT. Okay? Hindi ka ng WAT. Okay? So, I tell you, okay? Yung unang bukso ng pag-enkwentro sa'yo ng grasya, mababago ka na eh. Matatanggal na yung mga bisyo mo, mga ano mo, no? Pero, let me tell you this, every day, may grace. Okay? So, every day, may pwede kang mag-WAT. Every day yung grasya ng Panginoon. Ngayon, pag may problema kang sa future, huwag mong problemahin ngayon. You know why? Kasi wala pa yung grace for the future. Ang grace ng Diyos, mana from heaven every day. So, alalahanin mo ngayon, may grasya ng Diyos ngayon. Saka ako nang iisipin yung problema niya. Kasi pagdating ng araw ngayon, may panibagong grasya. Yeah. Kaya sabi ng Diyos, diba? Do not worry about tomorrow. But let tomorrow worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So every day you will encounter the grace of God. Magpasalamat ka, mag-wow ka, wow! Kumanta ka ng undescribable. Mga kinakanta nyo. Amazing! Mga amazing, diba? Yan ang katayin nyo. No? Pag nakita nyo, wow! Grasya ng Panginoon. And then, kumanta kayo ng I believe. Kasi, Amen. Tapos, kumanta kayo ng Thank you, Lord. Yan. Okay lang. Okay lang. Palawan mo natin ang Panginoon. Tayo tayo. I will just pray for you. Thank you, Father God, sa message na narinig namin sa Lord, Panginoon. Laging may grasya ka para sa bawat isa sa amin, para sa bawat araw ng aming buhay. Kaya po, yayakap kami, Panginoon, sa iyo. Yayakap kami kay Jesus sa kanyang tinapos na gawa na patuloy na nagpapabukal ng kanyang kagandahang loob. Kahit hindi kami karapat-dapat, kahit madalas kaming nangihina, nadadampa, nagkakamali, pero ang grasya mo ay sobra-sobra. Marami pong salamat, Panginoon. Maitatak nawa ito sa aming mga puso at ikaw lamang, Panginoon. Hallelujah. Patuloy namin itataas, pasasalamatan, dadakilain sa aming buhay. It's not of works, so that anyone can boast. It is the gift of God. Salamat po, O Diyos. We give you praise in Jesus' name. Amen. Ayan. Hallelujah. Lahat po ba tayo ay na-bless sa message ng ating Lord? Sa umagang ito, muli po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa overflowing grace na nagmumula lamang po sa inyo. Kaya sama-sama po tayong umawit at magpuri.
Sa'yo lamang, Panginoon, we have been saved already. Nauuwi kami sa iyo, Panginoon. Hallelujah, ng masaya, Panginoon. Uuwi kami sa iyo ng may kagalakan pagkat alam namin, Panginoon, na kami iligtas mo na, O Diyos. Salamat, salamat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa. At dahil po dyan, sama-sama po tayong umawit at sumayaw for all you've done. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Hallelujah. blessing of the Lord. May the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. We are greatly blessed, highly favored,